Ngayon mga bossing, ito, in-interview yata si Rowena Guanzon. Dito, Very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito, mga... Nagpapaliwanag ata si Rowena Guanzon. Sabi ni Manang Inay, Manang Inday, paepal lang niya si Robin. Naging ganun yung style niyan eh. I'm very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito, mga nagbibigay ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public yung mga iba dyan sa inyo, try to bribe me. Try to Kasi yung ibang mga kakamping, alam niyo naman mga bossing na kakamping si Rowena Guanzon dati. Hindi ko lang sigurado kung lehitimo or baka Trojan horse lang po para doon sa mga kakamping. Alam niyo naman di ba mga bossing, na talagang umaakyat siya sa entablado ng mga kakamping upang magsisigaw ng bangag-bangag-bangag. May naitulong po ba yon? Wala, hindi, di ba? Ang feeling ko diyan mga kababayan, itinanim yan diyan para ubusin yung oras ng mga senador na magsasalita para ilatag yung kanilang plataforma de gobyerno. Diba? Alam natin, kakamping. Ngayon yung mga kakamping, mga bossing, isa-isa nang binabanata si Rowena Guanzon. Lalo na nung nakita po yung mga video o nakita yung video ni Rowena Guanzon doon sa Rockwell na nagwawala mga kababayan. Binabanatan nila talaga sila Llamas. Sino pa? Yung sila ano pangalan na si Pau? May maganda yun yung yung kakamping na si Pau, nakalimutan ko pangalan. No? Yung mga ibang mga kakamping ngayon, eto na. Gagalit yata si Rowena Guanzon kasi binabanatan siya. At madami daw siyang alam sa kanila. or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Diba niyo? Yes, Kaya ma'am. ako, I have manners, diba? Kaya hindi ko sila gagawin kung hindi nila ako binibisit. Ito si Llamas Wala ka lang. Si Llamas. Si Ronald Llamas mga bossing. Ano si Llamas? Wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay, pa, wala ka ng PhD. Mabuti ba yung sitsihan ko? At least may PhD yun. Pero sabi ni Rowena Guanzon, kung hindi nyo naintindihan, wala ka lang trabaho, political analyst ka na bigla. Hindi ko mapapanood nyo yung mga sa mga vlog nila Richard Hydarian, sa mga vlog nila Models of Manila, magaling pong magbigay ng yan magaling pong magbigay ng pag-aanalisa yan lalo na po sa politika mga bossing. Sabi ni Benz, may CCTV sa kisame ng Rockwell. Yan, nakalaban mo, pantay nakalaban mo. Ano ba yung political analyst? Yan yung wala ng trabaho Tingin ko, alam nyo, mas magaling pa si Ronald Llamas kung sakali na itong dalawa na ito, yung pinagmamalaki ni Rowena Guanzon na sa politika din siya. Mas tingin ko, mas magaling si Ronald Llamas na magbigay ng pag-aanalisa po kaysa kay Rowena Guanzon. Yung kay Guanzon, ilang beses nang talo. Ilang beses nang walang nangyari. Lahat ng sinusuportahan, talo. Di ba? Tapos ito, sa mga DDS, sa mga Duterte, wala naman na itutulong. Ano mo, ginakanti ako nitong Llamas. Ang pangit. Ayaw talagang nakakanti ng matanda. No, ito kasi si Llamas, kinakanti ako Naman yan. Diyos ko, buti na lang di siya nagbakla. Kung nagbakla siya, ang pangit ng bakla. Ano, bakla? Tinawag niyang bakla? Yun ang Dio, ang ayaw ko dito, they're taking advantage. Kasi, ang nililibin nila akong DDS, kaya binabalata nila kasi takot sila na magsenador ako. Diba? Diyos ko niya, mas bagay naman ako magsenador kaysa sa iyo. Ewan ko kung maipapanalo mo yung gusto mo isulong na maging senador ka. No? Bakit mga kababayan? Kakamping, wala na. Imposible na iboto yan si Guanzon. No? Imposible nang iboto yan si Guanzon na mga kakamping. Ngayon naman mga bossing, sa gobyerno, sumusuporta sa gobyerno, imposible din
nandidiri tayo sa ugali niya si Rowena Guanzon, mga kababayan. Ngayon po, mga DDS, naku, baka magaya ka kay Atty. Vic. Ayun, nando sa kaduluduluhan yung pangalan. Baka magaya ka kay Jimmy Bondok. Baka magaya ka dito kay Kibuloy. Oh, at yung iba pang mga senador na tumakbo. Biruin mo, ang nanalo lang sa inyo tatlo. Sino? Si Marcoleta na nangako ng 2,000 piso kaya nanalo. Tingin ko, 2,000 piso na singil sa kuryente ay magiging libre kapag ka ako ay nanalo. O ayun, hanggang ngayon wala tayong naririnig. kaya kung sakali malusutan kung sakali ho na malusutan ni Rodante Meralcoleta, mga bossing, yung kakaso sa kanya na perjury at pagpapadiskwalipika sa kanya, tapos makatakbo sa 2028, baka yun ulit ang gamitin ni Rodante Meralcoleta na 2,000 pababa na kuryente singil, libre. Baka hindi niya na ikapanalo. Kaya kailangan, galingan mo dyan, gawin mo yan, no? Huwag ka mag-alala, Rodante Meralcoleta, kapag ka ikaw o pag yan ay nagawa mo, sasaludo ako sa iyo. Araw-araw ko ding iba-vlog. Sasabihin ko, eto, binabanatan ko si Meralcoleta dati, no? Pero ngayon, dahil nagawa niya yung 2,000 pababa na kuryente, sinasaluduhan natin siya. Di ba? Pero wala Mukhang wala akong marinig patungkol ho doon Baka magaya ka. Si Bato de la Rosa, ang tagal-tagal ng may mga supporter niyan. Ang problema ngayon, mukhang makukulong pa sa ICC. Sunod natin dito yan. Si Bongo, ang sinasabi ng iba, Boss Mark, pasensya na, binoto namin si Bongo No? Kasi akala namin siya talaga yung may mga pasimuno ng mga paggamuta, etc. Yung pala, sabi ng iba mahilig lang palang umattend doon sa mga inauguration o mga pagbubukas ng mga ospital-ospital. kaya ayun. Ikaw ano yung sa'yo? Wala. Tapos ganyan pa. Yung nakikita na ugali mo. Baka pati yung mga kasi may mga tinatawag tayo na na hindi makapagdesisyon kung sino ang iboboto. Baka pati yun, hindi boboto sa iyo kasi nakikita yung mga viral mo na nagwawala ka lagi. At kailangan naka-Gucci o naka-Gucci or Rolex yung sisita sa iyo. Paano yun kapag ka naging public servant ka na? Ay naku, hindi pwede natin sitahin si kasi mahirap lang tayo, dukha lang tayo, wala tayong Gucci at Rolex. Di ba? Sino boboto sa iyo? Diyan sa sinasabi mo kung sakaling magsesenador ka. Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw magsenador. Sige, doon ka sa line-up ni Rizal Taberos, pareho kayo mga komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ako na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Problema sa inyo. Bakit yun yung sinasabi nila, komunista? Ang pambanat ng mga DDS ngayon, mga bossing, yung mga kakamping, komunista daw ho. No? Yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, komunista daw ho, mga kababayan. Sandali linawin natin sa kanila para matapos yung issue na yan. Komunista? Paano nyo nasabing komunista? Sino ba ang sumusuporta sa bansang komunista? Di ba kayo, yung vice-presidente nga hanggang ngayon is no comment patungkol sa West Philippine Sea? Kami nga itong sinasabi namin lagi handa kaming ipagtanggol ang ating bayan sa bansang komunista kagaya ng China dahil inaapi tayo at lagi tayong binubuli pagdating sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin nila nandito o nasa mga kakamping yung komunista. Wala arasin ang logic dun, mga bossing. Sabi ni Shiro Kansaki, nakakalimutan nila na si Digong ay NPA. Ewan dyan, sa mga yan. Kaya yung mga DDSO, laging ganyan na sinasabi. Komunista ka din. Ganito ka din. Paulit-ulit na ganon. Doon sa mga comment section, sino yung nag-i-interview na yan? Patawa-tawa pa, mukhang engot din. Ano pangalan nito? Nakalimutan ko
gusto nyo, komunista, sosyalista. Ay, pwede ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako? Sosyalista? Mata pobre talaga. Baka mamaya eh. Sige nga, labasan tayo, 50 milyones, Guanzon. No? Labasan tayo, 50 milyones. Kung talagang kaya.